Si Gisela Zambrano Bendong ay ipinanganak noong May 21, 1977 sa Iligan City mula sa pamilya ng mga piloto. Bata pa lang siya ay pangarap na niya na maging isang piloto, kaya naman siya ay naging kauna-unahang babaeng commercial pilot ng AirAsia. Si Nino Ray Boniel naman ay ipinanganak noong December 19, 1979 sa Bien Unido, Bohol na ang ama ay dating mayor ng munisipalidad at ang kanyang ina ay isang negosyante. Taong 2007 sa edad na 27, nanalo si Nino bilang mayor ng Bien Unido at siya ay naging panglawa sa pinakabatang executive sa kasaysayan ng munisipalidad. Bilang mayor, itinayo ni Nino ang dive camp na ang layunin ay para maka-attract ng mga bisita na pumunta sa Bien Unido Double Barrier Reef. Noong nadiskubre niya na may nangyayaring illegal fishing sa lugar, nagdesisyon siya na magpagawa ng underwater gruto na may taas na 14 foot ng mga estatwa ni Virgin Mary at Santo Niño de Cebu malapit sa kung saan ay may maraming mga coral reef. Nakilala ni Nino si Gisela sa isang conference sa Tagbilaran. Sila nagpakasal sa huwes noong taong 2012 matapos malaman ni Gisela na siya ay buntis na pala ng 2 buwan. At July ng kaparehong taon ay ipinanganak ni Gisela ang anak nila na lalaki ni Nino. Taong 2016 matapos ang 3 terminong paninilbihan bilang mayor, pinangarap ni Nino na maging Bohol Provincial Board bilang representative ng 2nd District, habang si Gisela naman ay tumakbo bilang mayor at pareho silang nanalo. Pero naranasan ni Gisela na atakihin ang mga kalaban sa politiko ni Nino at nasangkot siya sa mga kontrobersyang nauugnay sa mister. Pero sa kabila nun ay naging matatag si Gisela at mas pinagbutihan pa niya ang pagiging mayor. Naging prioridad niya ang tourism, kalusugan, edukasyon at mga livelihood programs. Ang layunin ni Gisela ay para itaas ang ekonomiya ng Bien Unido at para mapabuti ang buhay ng kanyang mga constituents. Pero habang walang kapaguran siya nagtatrabaho para sa kanyang mga constituents, may mga bagyong kinakaharap naman si Gisela, lalo na sa kanyang personal na buhay. Kung titignan mo ay napaka-perpekto ng buhay ni Gisela at Nino at napupuno ng tagumpay, na para bang ipinagtagpo sila ng tadhana. Ngunit may mga pinagdadaanan na problema pala ang mag-asawa lalo na pagdating sa pera. At ayon pa sa balita ay sinasaktan ni Nino si Gisela. Ang dating piloto na naging mayor ay nakulong sa isang toxic na relasyon at mukhang hirap siya na makahanap ng paraan para makatakas. June 2017 dumating na sa sukdulan ang tensyon sa pagitan nila Nino at Gisela. June 6 napagpasya ni Gisela na mag-file ng annulment kasama ang kanyang best friend na si Angela Layson at reklamong graft laban kay Nino. Isa yon sa pinakamalaking desisyon na ginawa ni Gisela. Isang senyales na gusto na niya na maging malaya at para isiwalat ang mga maling gawain ni Nino. June 7, 2017, bigla na lamang naglaho na parang bula si Gisela. At bilang isang mayor mabilis na kumalat ang balita at ipinagpalagay ng iba na siya ay namatay o pinatay. Ang nakakagulat pa dahil si Nino ang inaakusahan na kumidnap at pumatay sa asawa. May mga divers na din na nagkalat sa dagat dahil sa paniniwalang itinapon sa tubig si Gisela. Sinimula na din ng mga pulis ang paghahanap. June 8, 2017, isang araw matapos mawala ni Gisela, may nakakapangilabot na nadiskubre ang mga pulis sa Malingin Island sa Bien Unido. Isang pump boat na may mantsa ng dugo ang natagpuan sa gilid ng baybayin. Sa paniniwala ng mga pulis, maaring may koneksyon yon sa pagkawala ng mayor. Kaya naman nag-hired ulit sila ng divers para sumisid sa Lapu-Lapu Sea. Di nagtagal ay nakakita sila ng isang kumot na maaring ginamit para ibalot ang katawan ni Gisela bago ito inihulog sa tubig. At malakas ang kanilang kutob na may foul play. Pinagtagpi-tagpi ng mga pulis ang mga nangyari simula nung nawala si Gisela hanggang sa makita nila ang mga pinaniniwalaan nilang mga ebidensya. Pero ang pinakasentro ng lahat ng ito ay ang best friend ni Gisela na si Angela na siyang pinaka-witness sa nangyari. Inilarawan ni Angela ang lahat at isinalaysay niya na narinig pa niya ang boses ni Nino na kabilang sa mga lalaking umatake kay Gisela. Isang pahayag na gumulat sa lahat at nakatulong sa investigasyon. Ito nangyari ayon kay Angela. Noong June 6, 2017, bumiyahing papuntang Tagbilaran si Gisela kasama siya para umpisahan ang annulment proceedings at para mag-file ng reklamong graft laban kay Nino. Dahil nakadiskubre si Gisela ng mga dokumento na nagpapakita
na hindi tamang paggamit ni Nino ng pampublikong pondo sa panahon ng kanyang term bilang mayor. Madalas silang mag-away na mag-asawa at katunayang may balak na din si Gisela na bumitaw bilang mayor para tuluyan ng makalayo kay Nino. Pero gusto niya na maayos muna ang isyong yon. Pagkatapos niyang ma-file ang lahat sa tagbilaran ay nagdesisyon si Gisela at Angela na pumunta sa Cebu dahil sa isang event. Gayunpaman ang dalawang empleyado ng munisipyo na sina Brian at Wilfredo ay kinumbinsi sina Angela at Gisela na dumaan muna sa Bien Unido, kung saan ay mayor nga si Gisela, para pumirma ng mga importanteng dokumento. Bigo man sa kanilang plano ay walang nagawa si Gisela kundi ang sumang-ayon na lamang. Pagkarating nila sa Bien Unido ay nanatili sila sa dive camp para magpalipas ng gabi, kasama ang binatang anak ni Angela. Bandang 2:00 ng madaling araw, 6 na lalaki na nakamaskara ang bigla na lamang pumasok sa kanilang kwarto. Binugbog nila si Angela at itinali ang mga kamay at paa at tinakpan ng duct tape ang kanyang bibig. At nakita niya si Nino na isa sa mga umatake sa kanila. Narinig pa niya na inaakusahan nito si Gisela na nagloko daw sa kanya. Pinagmumura din ni Nino si Gisela habang sinasaktan. Narinig pa ni Angela ang pagmamakaawa ni Gisela kay Nino para pakalmahin sana ang mister. Pero parang walang naririnig si Nino. Kasunod noon ay kinaladkad ni Nino palayo si Gisela. At yun ang huling pagkakataon na nakita ni Angela na buhay ang best friend. Dinala sa isang pump boat ang wala ng malay na si Gisela at nakabalot pa sa kumot. Noong nagkamalay ulit ay nagmakaawa siya kay Nino na patawarin. Imbis na maawa, hinila pa siya sa buhok ni Nino, sinigawan, minura at saka binaril sa ulo. Pagkatapos ay binalot nila ang patay na katawan ni Gisela sa fishnet at nilagyan pa ng bato para bumigat bago ihulog sa dagat sa pagitan ng Bohol at Cebu. Samantalang si Angela naman at ang kanyang anak ay pilit na ipinasakay sa van at dinala sa isang pier sa Bohol. Binantaan pa sila na tumahimik at huwag magsumbong dahil kung hindi ay papatayin din sila. Binigyan din sila ng peking ticket na may pangalan ni Gisela para ipalabas na kasama nila itong sumakay ng barko papuntang Cebu. Pagkarating sa Cebu ay kaagad na inireport ni Angela sa mga pulis at ipinalap niya sa pamilya ni Gisela ang nangyari. Hindi na nahimik si Angela sa kabila ng mga banta sa kanya. June 8, 2017, inaresto si Nino kasama ang kanyang mga kasabwat. Humarap sa matinding akusasyon si Nino pero mariin niyang itinanggi yon. Sinabi pa niya na buhay si Gisela pero nagtatago dahil ayon sa kanya ay bound ito sa utang. Pero umamin ang pinsan ni Nino na si Riolito Boniel na isa din siya sa mga kasabwat sa pagpatay kay Gisela. Inamin ni Riolito na siyang nag-drive ng pump boat at sinabi niya na si Nino ang bumaril kay Gisela. Ang patutuong yun ay napakahalaga para malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Gisela. Habang nagsisiyasat ang mga investigador, nalaman nila na pinagplanuhan ang nangyari. Base sa CCTV footage at statements ng mga witness, nagpapakita na pinilit na bumalik sa Bien Unido sina Gisela at Angela sa ilalim na kahinahilalang mga pangyayari. Sa kabila na hindi pa nakikita ang katawan ni Gisela, nakabuo ng malakas na kaso ang mga prosecutor laban kay Nino at ng kanyang mga kasabwat. Ang kombinasyon ng forensic evidence, testimonya ng mga witness at mga pangyayari sa kanyang pagkawala ay nagbigay ng solidong pundasyon para sa kasong parricide at serious illegal detention. Taong 2018, noong una ay binasura ng DOJ ang kasong parricide laban kay Nino at sa kanyang mga kasabwat na siyang nagpagalit sa mga tao. Kasunod ng backlash na yon, muling pinag-aralan at binuhay ang kaso ng DOJ. Nagulat ang lahat sa reaksyon ni Nino habang nasa korte dahil makikita na tumatawa ito habang naririnig na sinubukan pa ni Gisela makawala mula sa pagkakabalot ng kumot. Kahit na malinaw na sa lahat na siya ang may kagagawa ng pagpatay, mariin pa rin itinanggi ni Nino na may kinalaman siya sa krimen at hindi rin siya makitaan ng pagsisisi. Kaya naman mas lalong nasaktan ang pamilya ni Gisela at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkalabas niya ng korte, hindi mapigilan ng kapatid na babae ni Gisela na sumigaw na demonyo ka, Nino. Kita-kita ng publiko ang galit ng pamilya ni Gisela sa kanya. 5 taon pagkatapos ng pagpatay kay Gisela ay sa wakas, inamin din ni Nino na siyang pumatay kay Gisela. Malala ang kaso ni Nino. Yun ay parricide, kidnapping, serious illegal detention at physical injuries. Pero humarap sa matinding hirap ang prosecution dahil hindi pa rin nakikita ang katawan ni Gisela.
at yun sana ang pinakaimportanteng ebidensya. Ang mga prosecutor ay umaasa na lamang sa circumstantial evidence at testimonya ng mga witness para mapatatag ang kanilang kaso. Noong February 8, 2022, si Nino at ang tatlo pang akusado ay nagpropose ng plea bargain. Sila nag-offer ng plea guilty para mapababaan ang kanilang kaso ng homicide. Kaya maraming nagulat, lalo pa at alam kung gaano kalala ang mga naunang kasong ipinataw sa kanila. Tinimbang ng prosecution ang hamon na kanilang kinakaharap dahil hindi nga nakita ang katawan ni Gisela at ang lakas ng kanilang ebidensya kaya naman tinanggap nila ang plea deal. Bilang resulta, sinentensyahan sila ng korte ng 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa halip na 40 na taon ng pagkakakulong sa kasong parricide at murder. Ngunit nahaharap pa rin ang apat sa magkaibang kaso para sa serious illegal detention at kidnapping sa ibang korte na maaaring humantong sa habang buhay na pagkakakulong kung mahatulan sila. Sa kabila ng mas mababang sentensya, nakaramdam ang pamilya ni Gisela na nabigyan pa rin ng hustisya ang pagkamatay nito, lalo na nung inamin mismo ni Nino na siyang pumatay. Noong July 1, 2017, ang baybayin ng Bohol ay naging lugar ng pagluluksa. Bilang ang pamilya, mga kaibigan at miyembro ng komunidad ay nagtipon-tipon para sa memorial service para kay Gisela. Nagluksa din ang buong Bien Unido dahil sa pagkawala ng kanilang dedikadong mayor. Para sa kanila, hindi sapat ang ibinigay na hatol kay Nino at hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Gisela. Ang 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong para sa malupit na ginawa nila kay Gisela ay napakaikli para masabing nakuha na nila ang hustisya. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!